Okay mga guys, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel para magbigay ng reaction video. Itong bibigyan natin ng reaction video, ito may mga maiinit na balita, mga issue sa ngayon sa ating bansa na napakahalagang ating malaman o bigyan ng reaction video, no. Ito hindi naman tayo nagbabalita, kundi bibigyan lang natin ng reaction to, komentaryo, suggestion. So pwede rin kayong magbigay ng komentaryo diyan sa baba, nang sa ganon malaman din ng mga netizens, no. Okay, no. So itong bibigyan natin reaction video ay itong kay John Reps. So please paki-subscribe sa kanya. And also, siyempre, don't forget to subscribe and like our YouTube channel. Okay? Bago tayo mag-umpisa, so please like and subscribe na lang muna sa ating channel. So bibigyan natin reaction to, itong tungkol sa sa Philippine Navy Admiral. May balita daw na may connection siya sa China kasi nga graduating daw sa China. Ito si Western Command ng Western Command ng Philippine Navy, no. Si Vice Admiral Carlos ba 'yon? So ito bibigyan natin ng reaction, hindi tayo nagbabalita, So please like and subscribe, Okay, umpisa na natin. Pinipili talaga ng China na meron silang bagong kasunduan sa gobyerno ng Pilipinas kaugnayan sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin. At bilang patunay ay sinabi ng China sa Bloomberg News na meron pa nga daw silang audio recording nito. Ang laman daw ng audio recording ay isa umanong tawag mula kay AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos na kausap ang mga opisyal ng China nito lang January 3, 2024. Si Vice Admiral Alberto Carlos ay nakapag-aral noon sa China taong 2007 at natapos nito ang akademya niya sa China. Taong 2022 naman ay inimbitahan pa ito ni Chinese Ambassador Huang Xilian bilang alumnus ng People's Liberation Navy Command College o PLACC sa Nanjing, China. Tignan nyo, graduate pala to, no, si Western Command talaga, no. So parang siyempre parang parang utang ng loob niya sa China na graduating siya ng ng pagka-general sa China. Nako, delikado to. I really because I studied in China for a year. You know, I studied in the United States as a United States Naval Academy. Then, in 2007, I was sent to China for my study. So I studied there for 10 months. Ayon sa transcript na ibinigay ng China sa Bloomberg News ay ito raw ang napagkasunduan. Una, magbigay daw ng 2 araw na notice ang Pilipinas sa China bago magsagawa ng resupply mission. Pangalawa, dapat ay tubig, pagkain at humanitarian supply lamang daw ang laman ng resupply boat at walang construction materials. Pangatlo, isang supply boat lang at isang Philippine Coast Guard vessel ang pwedeng lumapit sa Ayungin Shoal. Medyo nakakagulat ito. Grabe sa kondisyon ng China, no? Nakakabuisit talaga, sarap dagukan Itong pahayag ng China, mga kabayan, na kung saan nag-usap umano sila ni Vice Admiral Alberto Carlos, gayong bawal pong makipag-usap basta-basta o makipagnegosasyon ang mga militar ng Pilipinas sa sino mang bansa, kahit na hiniral pa yan o admiral. Ang Armed Forces of the Philippines ay maaaring magpatupad lamang ng patakaran o batas at hindi pwedeng gumawa ng sarili nitong diskarte. Yes, tama. Sa ngayon ay nakalib na si Vice Admiral Alberto Carlos at kung mapapatunayang totoo ang sinasabi ng China na kausap nila ito sa isang kasunduan ay paglabag ito sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Gayon din ang China dahil sa paglabag umano nito sa anti-wiretapping law o pag-record ng pag-uusap na walang pahintulot. Sila yung operate na pailalim kung totoo ito. Grabe itong mga China, no? Talagang di nila tayo talaga titigilan, no?
Talagang parang ano sila, yung mga kabuting gustong tumubo sa ating bansa. Kung ito talaga ay nangyari, dapat alamin kung sino ang responsable dito at Tama. alisin sa Republika ng Pilipinas. Tama. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete Yes. hinggil dito. Tama. Kaya mali ang pagtatahol ng Tama. mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. Sana Yes. maliwanagan ang Yun. ating mga tao. Yes. At sa ibang balita naman mga Talagang itong mga Chinese talaga, napaka-sinungaling to. Gumagawa na naman ng mga fake news para lang makuha nila ng madali ang West Philippine Sea natin, no? Grabe to ng mga Chekwa na. Buwisit, ang sarap pagkukutusan sa noo, no? Buwisit. kabayan, pinaulanan ng bala ng mga sundalong Amerikano at Pilipino ang isang barkong made in China kahapon sa Lawag, Ilocos Norte. Dito ay unang nagpakawala ng bala ang isang fast attack interdiction ng Philippine Navy. Yun, no? Wow. May mga missile talaga tayo, no? Meron talagang moderno, no? Yun, moderno na talaga yung mga warship natin, no? May mga missile, no? Sunod namang nagpakawala ay ang AW-109 helicopter ng Philippine Air Force. Yun. Sabog, At tinamaan. pangatlo namang umatake ang Philippine Navy frigate na BRP Jose Rizal kung saan nagpakawala ito ng Sea Star anti-ship missiles. May missile na pala yung barko natin. Yun, lumipad na ang missile. Yun, sabog. Yun. Ayun yung mga mga... Sunod naman ay ang pambatong fighter aircraft ng Pilipinas, ang FA-50PH na nagpakawala din ng AGM-65 at kitang-kita ang pagtama nito sa barko. Yun, pinalipad Yun, sabog. Pero mas matinding tama kung saan kita ang lakas ng impact ay ang missiles na pinakawalan ng F-16 fighter aircraft mula sa US Air Force na subok na sa mga totoong gyera. Naku. Yun, FA-16 ng Amerika. Wow, lakas. Grabe, no? Pati dagat Ang umaray. pag-atake ng pinagsanib na puwersa ng Amerika at Pilipinas ay sinadya umanong bagalan ayon sa Armed Forces of the Philippines upang bigyan ng pagkakataon na makapagpaputok ang iba pang mga assets tulad ng Atmos 155mm ng Philippine Army na pinakahuling tumira sa target na barko. Layo ng pagsasanay na ito na pigilan ang mga barko ng kalaban na makadaong. Ipinwesto ang target na barko sa layong 8.5 nautical miles o 15 kilometers mula sa kalupaan ng bansa. Ayan, ayan yung barko. Yung barko ng made in China, palulubugin nila yan. Yun, yan na, pumupwesto na. Pumupwesto na yung mga yun, yung barko natin yan. Bumanat na. Missile ng BRP yan, ng ating warship. Yun! Ganda ng tunog, no? Yun! Yun! Bog! Sabog! Talagang actual yan, Actual na binabanatan ng ating mga mga armed forces hanggang sa lumubog. Bog! Sa pulo. Bog! Yun, lakas. Grabe.
Yun. Yan. Yun. Yun. Sapol. Yun. Ayun na. Palubog na. Talagang lubog. Lubog talaga. Yes. Yan. Marunong na. Marunong na ang ating mga armed forces kung paano magpalubog ng mga barko ng mga lintik na Chekwa yan. Yan ang lubog, oh. Wala na. Wow, talagang lubog, no? Okay mga guys, so nakita nyo naman kung paano palubugin ng ating Armed Forces of the Philippines ang barko ng China na made in China. Yan, lubog talaga pinagpraktisan nila, no? Talagang ngal-ngal ang China dito, no? Kasi made in China yung barko na pinalubog. Pinagpraktisan lang, pinagpraktisan ng ng mga dalawang bansa ng Amerika at ng Pilipinas kung gaano kalakas ang mga armas ng Pilipinas at Amerika. Pinakitaan sila. Itong mga Chinese nito, itong mga China, malamang iyak ngal-ngal siguro sa bansa nila siguro sabi nila, lakas pala. Talagang marunong na sila. Marunong na silang umasinta. Kaya medyo mababahag na ngayon. Mababahag ngayon ang buntot na ng mga lintik ng mga China yan. Okay na mga guys, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong video, reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating channel bago tayo magsara. Okay?